nakakadiri, malansa, bakit daw ganyan yung texture niya. Alam nyo ba, ulam ng karamihan noon, pero kinadidirihan na ngayon. Madalang ka na makakita na nag-uulam ng ganito. Hi, ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Sa oras nga po palang ito ay 4:00 na ng hapon at syempre dahil tapos na ang ating trabaho, kaya uuwi na tayo sa ating villa at ito, nakabiyahe na nga po pala tayo. Kaso medyo traffic kaya parang matatagalan pa tayo bago makauwi. Habang nasa biyahe nga po pala ako, iniisip ko nga po pala kung anong uulamin ko. Kasi nga kagahapon nag-ulam na ako ng manok. Ayaw ko naman ng manok na naman ngayon. Kaya napaisip ako, mayroon pala akong stock na sardinas. Alam nyo na, pag pecha de peligro, nandyan yung mga sardinas, cup noodles, at saka alamang. Malaking bagay sa aming mga OFW yung ma-stock ng sardinas o noodles. Bakit? Kasi kapag wala ka ng oras magluto, nandyan sila para tulungan ka. At syempre, fast forward nga natin, nakauwi na nga po pala ako ng aming accommodation. At syempre, kakain tayo. Yan nga po pala yung aming kanin at kumuha nga po pala ako ng isang container. At syempre, may isang ligo nga po pala tayong sardinas. Alam nyo dati, nung bata ako, pinangarap ko yung makapag-ulam ng solo lang, yung isang ganyan na ulamin ko lang mag-isa. Pero ngayon nagagawa ko na. Alam nyo ba, dati sa hirap ng buhay, kapag umuutang ako ng sardinas, hinahati-hati pa namin magkakapatid yung isang ganyan. Kaya nung bata ako, sabi ko, kapag nakapagtrabaho ako, gusto ko, uulamin ko yung ganyang buo. Yung ako lang, yung mag-uulam. Pero ngayon, alam nyo ba, karamihan na ngayon, kinadidirihan na yan. Halos ayaw ng ulamin kasi nga daw malansa. Pero ako, ewan ko ba, bakit sarap na sarap ako? Hindi ako nagsasawa na ulamin yung mga ganyan na pagkain o sardinas. Lalong-lalo na kapag may rasyon, nako, nag-aagawan kami noon. Kasi nga kapag nakakuha ka ng isang supot, may 2 ganyang piraso na, o di ba? May pang-ulam ka na. At syempre ginagawa nga rin po pala ng aking magulang, sinasahog nga po pala yan sa pansit. Opo, masarap din. Lalong-lalo na kung taglamig ang panahon, sinasahog nga po pala ng aking magulang sa pansit yan. At syempre, by the way nga po pala, mayroon nga po pala akong naiuwing girgir o gulay dito. Yan nga po pala yung pinatner ko sa aking sardinas. Alam nyo na, kailangan natin kumain ng gulay para naman humaba ang ating buhay. At alam nyo, observe ko ngayon, sa panahon ngayon, madalang ka na maka-encounter ng mga kabataan o mga bata na nag-uulam ng mga sardinas. Karamihan kasi ngayon, mostly, kinakain nila Jollibee or ano. Pero alam nyo ba, marami ring nag-uulam na kagaya ko na galing sa hirap. At lalong-lalo na yung mga OFW. Alam ko, nag-uulam din sila ng mga ganito. Bakit? Kasi nga, kapag tinatamad sila at wala silang time sa pagluluto, nandyan ang sardinas. Sa akin, ang daming memories ang sardinas. Unang-una, yan palagi kasi ang inuutang ko nung bata pa ako. At ganyan din, lagi ang aking binabaon kapag pumapasok ako sa school, lalong-lalo na kung may exam kami. Kasi nga sa amin, kapag may exam ka, halos wala ka ng oras para umuwi kasi nga medyo malayo yung school namin kaya naglalakad kami. Kaya sinasabi ng teacher namin magbaon na lang kayo para hindi kayo mapagod. Kaya yan yung palagi kong binabaon at inuulam noon. Alam nyo na, kasagsagan pa ng kahirapan. Kaya wala tayong magagawa. Sabi nga nila, kailangan mo magtiyaga at magtiis kung may pangarap ka. Huwag mong isipin kung ano yung uulamin mo. Isipin mo yung pangarap mo at kinabukasan mo. Sa akin pala, hindi uso ang pinggan. Kapag may plastic ka, yan na yung pinggan mo para ready to tapon na. At syempre, dahil nandito ka sa aking video, paki-share and follow naman. Salamat! Bye-bye!